Magandang araw Pilipinas, narito ang mga tunay na kaganapan na gumugulanta ngayon sa bansa. Isang makasaysayang tagpo ang naganap sa West Philippine Sea sa kauna-unahang pagkakataon nagsagawa ng joint naval sale ang Pilipinas at India. Ang ating Iri Miguel Malvar at Iri Jose Rizal ay sabay na naglayag kasama ang tatlong barko ng Indian Navy, ang INS Delhi Ina Shakti at INS Kiltan. Layo ng pagsasanay na ito ang pagpapalakas ng maritime cooperation sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, naging maayos ang operasyon bagamat may presensya ng ilang Chinese vessels na namataan na sumusunod mula sa malayo. Walang naging insidente. Patuloy na pinaninindigan ng Pilipinas at India ang karapatan sa malayang paglalayag at ang pangangalaga sa soberanya sa kani-kanilang karagatan. Kaugnay nito, kasalukuyang nasa India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang 5 araw na state visit. Sa kanyang pakikipagpulong kay Prime Minister Narendra Modi, tinalakay ang mga isyong may kinalaman sa depensa, kalakalan at teknolohiya. Isa sa mga pangunahing agenda ang posibleng karagdagang pagbili ng BrahMos missile systems. Pinalalalim pa ng dalawang bansa ang ugnayang ekonomiko na ngayon ay may trade value na mahigit 3 bilyong dolyar. Samantala, isang pambihirang balita mula sa Cebu, ang ikinatuwa ng marami ang Playfair Arcade sa Mandeo City ay kinilala ng Guinness World Records para sa pagtatayo ng pinakamalaking claw machine sa buong mundo. Ang tinaguriang Claw King ay may sukat na halos 1,800 cubic feet, mas malaki pa sa ilang kwarto ng bahay. Ayon sa mga organizer, layunin ng proyektong ito na ipakita ang likas na pagiging malikhain ng mga Pilipino at makapagbigay saya sa mga bisita, lokal man o turista. Sa larangan naman ng politika, patuloy ang reorganisasyon sa gabinete ng Pangulo. Itinalaga si Dave Gomez bilang bagong pinuno ng Presidential Communications Office, habang si Sharon Garin ay formal nang itinalaga bilang kalihim ng Department of Energy. Matatanda ang ilang linggo matapos ang halalan noong Mayo, humiling si Pangulong Marcos ng courtesy resignation mula sa kanyang gabinete para sa performance review at reforma sa pamahalaan, at iyan ang mga tunay na balitang gumagalaw sa bansa sa araw na ito. Mula sa karagatan patungong teknolohiya at serbisyo publiko, nagbabago ang mukha ng Pilipinas sa harap ng mundo.